guys, dito na si Kuya. Yan. Kukunin niya yung pinagawa niyang amplifier. Yan, testing natin. Yan mic. Sound check, low. Sound check, low. Low sound check. Pwede na. Pwede na si Kuyang kumanta. Tapos may isang Alfonso. Tama-tama, linggo ngayon. Ano ngayon? 9 ngayon, no? May Alfonso. Yan. Kaya guys, ganun nangyayari sa sa relay. Ay papaliwanag ko lang. Kaya minsan garalgal yung tunog ng speaker. Pag po kasi yan, kapag may tugtog na kayo, tapos may source na din, tapos binuhay nyo na naka-volume or half volume or 1/4, tapos kompleto na, naka-set up na. Dapat lagi nyo i-down yung volume bago kayo mag-open ng amplifier. Ngayon, kapag ka-inopen nyo yung amplifier nyo, yung switch, na ang volume nito ay naka 1/4 o naka half, tapos naka-ready na yung source ng tugtog nyo, aandar na lang siya. Pag pumitik po yung relay, malakas po yung spark niyan. Magi-spark po yan. Paglapat niyan, kasi sisip-sip agad ng kuryente o magre-release agad dito siya papuntang speaker. Mag-aano po yan, magkakaroon ng spark na maliit, konti. Ngayon, kung ganun ang ganun, spark siya ng spark kada bukas nyo, magkakaroon ng corrosion or magkakaroon ng carbon yung pag nag-a-appear sila lagi, tas may spark ng kaunti. Yan, ganyan. Yung gilid or yung side by side ng uma-appear, kakaroon po yan ng carbon. Yun, parang agyo, carbon. Sa mga susunod tatagal na araw, pag pumitik po yun at gusto na niya ulit tumugtog, dahil may carbon, nahihirapan na po siya maglapat yung metal sa metal. Tumataas na po yung reading ng continuity, hindi na siya maganda. Kaya nangyayari, minsan garalgal, minsan talagang sa sobrang daming carbon na lumapat dun sa dun sa pagitan nilang dalawa, hindi na talaga tumutunog. Yan, ganyan po nangyayari. Kaya dapat minsan bago kayo mag-open ng switch, siguraduhin nyo po muna naka down yung master volume para mag-spark man to, kapiranggot na lang, o minsan hindi yan nag-i-spark kapag naka down to, kasi hindi naman siya ready tumugtog kasi naka-off nga yung volume. Sana gets nyo po yung ibig kong sabihin. Isa rin pong sanhi yun na mabilis makasira ng relay, yung pag open nyo, kalabog agad, sobrang lakas agad ng tunog. Yun, yung relay po nun napupersa sa unang pitik nya, kasi yung speaker umiikot agad yung kuryente, nagsacycle agad. Itong relay po na to, yan po yung pinakang switch nyan. Pag nag-spark yan, yun po yun, nagkakaroon ng corrosion. Yan. Okay po, matuwa na yung mayari nito. Yung sira nito, basic din lang. Kasi nagawa na nga ito na ibang technician, hindi na tayo pinahirapan. Nakuha agad natin, relay lang yung sira. Kasi napalitan na nga nung kasamahan natin technician to mga volume control. Yan naman po yung pangkaraniwang sira niyan, yung mga volume control. Pero yung mga pyesa niya, ang gaganda pa, wala pang kalawang. Kahit medyo luma na, meron talagang amplifier na matitibay. Yan, payo ko lang po sa lahat ng gumagamit ng amplifier, kahit hindi ganitong model, ano bang pangalan ito, Xenon, kahit hindi Xenon or Sakura, Platinum, kahit power amp, kahit ano man, basta pag lagi po kayong kailangan talaga naka-off mo na yung master volume para hindi agad mapersa yung ating amplifier. Yan, good afternoon. Panibagong ampli, panibagong problema. Kada lumalapit sa atin, siyempre talagang may problema. Yan, tayo naman yung mga doktor ng mga appliances. Ito, malayo din yung pinanggalingan nito. Galing pa siyang Pasig.
Galing Pasig tong ano na to, itong amplifier na to. Bali guys, sasabihin ko na lang agad yung problema. Hindi ko kasi siya may detalye sa inyo nun isa-isa yung mga pinalitan ko kasi wala akong cameraman, wala akong tagahawak. Ito basic lang naging problema. Sabi nung may-ari, Xenon. Yan, Xenon ampli siya. Sabi nung may-ari, tinesting na rin namin, tsaka klaro yung sinabi niya, totoo talaga. Isang channel lang yung gumagana, dito lang sa banda dito. Yan, sa A, itong A lang yung gumagana, yung left channel lang. Ito lang yung pinakang gumagana. Itong baba, wala. Itong B, yung B channel niya. May sound siya pero hindi klaro. Mahinang mahina, tas paputol-putol. Itong taas naman, klaro naman, maganda, ganda ang boses. Kasi tinan nyo, mapansin nyo, yung mga control nito, bago na siya. Pinagawa na sa ibang technician. Yan. Ito, bago na. Yun dito, banda dito, hindi pinalitan yung mic. Hindi na napalitan yung control ng mic kasi yung may-ari, sabi niya, yung mic, doon siya nagsasalfak sa DVD niya, hindi na dito sa sa amplifier para males siya ng bayad. Ayan, hanggang lahat ng control ng tungkol sa sounds bago na. Tapos hindi nakuha ng technician doon sa Pasig yung sakit. Hindi niya makita. Tinest ko, tama naman, hindi mo talaga makikita. Kasi medyo mahirap makita. Itong bias ng makina niya, ng board, left and right. Ang ganda ng bias. Ang ganda ng timpla. Parehas ang kuryente, napakaganda. Naging problema siya guys, simple lang. Dito sa relay. Ito guys, dalawang relay. Itong isa, yung pinakang A, pag nag-a-appear sila, yung metal sa metal, doon sa ilalim na yun. Yan, yung lumalagatik na yan, pumipitik yan guys eh. Pag nag-a-appear yung A, maganda ang lapat. Yung continuity ng tester maganda. Ito, ang mali doon sa technician na gumawa nito. Hindi niya chinik tong relay. Ang chinik niya siguro yung buong system. Kasi bihirang masira ang relay. Doon siya nalusutan. Itong B, yung pinakang B na relay, lumalapat naman siya. Kaso guys, yung reading mataas. Yung continuity mataas. Nagpa-fluctuate yung continuity niya kaya medyo garalgal, tas pawala-wala pa yung kabilang channel. Yan, kaya ngayon napalitan na natin to ng relay. Yan, bago na tong isang relay. Parehas na yung continuity yung pumapasok, 0-0 na yung continuity, maganda. Yan, kaya tinesting natin. Ayan, okay na guys. Ang ganda na niya. Perfect na. Ito, testingin natin kanina yung wala. Ito. Kaso pinatay ko ulit eh. Saksak ulit natin, pakita ko sa inyo. Isang tips yan minsan sa mga gumagawa din ng mga amplifier, pero yung mga master, basic to sa kanila. Siguro busy lang yung gumawa nito, hindi niya na napukusan yung relay. Kaya sinuli na lang doon sa may-ari, hindi nagawa. Bale, binayaran ng may-ari na masamaan loob. Isang channel lang ang maganda, yung kabila garalgal, tas pawala-wala. Ito yung sira guys eh, itong dalawa na to. Yan, testing natin. Ayan, naka-play na yung DVD. Buhayin natin. Ayan, kung maririnig nyo guys, yan papatayin ko ulit yung relay. Yan, yung pumipitik, maririnig nyo, pipitik yan. Yun, pumitik. Yung trabaho nitong relay na ito guys, ito yung nagmo-monitor dito sa buong system dito. Kapag may problema ang system dito, hindi yan pipitik. Hindi yan pipitik. Yan ang taga monitor. Malaki ang silbi ng relay na to, kaya wag nating gagawin na magbabypass tayo ng relay. Salpak tayo ng kanta guys. Lagay muna natin yung source sa CD yung source natin. Itong audio input, eto, saksak tayo. 1, 4 na 1.
Clay. Dapat binalyuman natin para nagsalita. Hindi pa na binabasa. Yan, binasa na. Yan guys, oh. Ang ganda. Yan. Yan. Ayan guys, okay na. Ayan. Saglit din lang natin nagawa kasi unang-una tinester ko agad bago ko galawin. Siyempre yan ang una natin gagawin, mag-tester ng mga test point. Normal naman lahat. Tapos yun, dahil sa experience natin sa matagal na tayong gumagawa, tinumbok ko tong relay. Yun nga, sure ball, sira. Ayan guys, at i-ano na natin to, tatakpa na para makuha na ng mayari. Ayan guys, andito na si kuya. Yan, kukunin na niya yung pinagawa niyang amplifier. Yan, testing natin. Yan, oh. Mic. Sound check. Sound check, check, check. Sound check. Pwede na. Pwede na si kuyang kumanta. Tapos may isang Alfonso. Tama-tama, linggo ngayon. Ano ngayon? 9 ngayon, no? May Alfonso.